Sa likod ng maringal na mga pader ng Notre Dame, isang kuba ang nagtatago mula sa mga mata ng lipunan. Si Quasimodo, na may hitsurang kinakatakutan ng lahat. Ngunit may pusong naghahangad ng pagmamahal at pagtanggap. Sa bawat paghampas ng kampana, isang tanong ang bumabalot sa kanyang isipan. Sino ba ang tunay na halimaw? Ang kuba ba na walang kasalanan? O ang mundong hinuhusgahan siya dahil sa kanyang anyo at hitsura? Paano kung ang kagandahan ay nasa puso at hindi sa panlabas na anyo? Paano kung ang mga kasalanan ng iba ay nagtatago sa ilalim ng mga magagarang damit? Ang kuba ng Notre Dame ay isang kwentong nagpapaalala sa atin na minsan ang mga mata ng mundo ay bulag sa tunay na kagandahan ng kaluluwa. Sa isang malawak na espasyo ng katedral, nagkikita-kita ang mamamayan upang magsaya para sa pagdiriwang ng kahangalan na isinasagawa sa loob ng isang araw taon-taon. Taong 1482, nang itanghal si Quasimodo ang kuba ng Notre Dame bilang papa ng kahangalan dahil sa taglay niyang labis na kapangitan. Siya ang itunuturing na pinakapangit na nilalang sa Paris. Nang araw na iyon, iniluklok siya sa trono at ipinarada palibot sa isang lugar sa Paris sa pamamagitan ng pangungutya ng mga taong naroroon na nakikibahagi sa kasiyahan. Dagli namang nakatakas si Frollo. Dumating ang ilang alagad ng hari sa pangunguna ni Phoebus, ang kapitan ng mga tagapagtanggol sa kaharian. Nang sumunod na araw, si Quasimodo ay nilitis at pinarasahan sa tapat ng palasyo sa pamamagitan ng paglatigo sa kanyang katawan. Dumating si La Esmeralda. Lumapit ang dalaga sa kanya na may hawak na isang basong tubig. Pinainom siya. Makaraan lamang ilang buwan, habang si La Esmeralda ay sumasayaw sa tapat ng Notre Dame at pinagkakaguluhan ng maraming tao, napagawi ang mata ni Phoebus sa mapang-akit na kagandahan ng dalaga. Nang mapuna ni La Esmeralda si Phoebus, ay napaibig din dito ang dalaga. Si Frollo ay nakatanaw lamang mula sa tuktok ng Notre Dame at nakaramdam ng matinding panibugho sa nasasaksihan. Mayroon siyang samang balak. Nang sumapit ang hating gabi, sinundan niya si Phoebus sa pakikipagtipan kay La Esmeralda. Habang masayang nag-uusap ang bagong magkakilala, ay biglang may sumunggab ng saksak kay Phoebus. Ngunit mabilis ding naglaho ang may sala. Hinuli ng mga alagad ng hari si La Esmeralda sa pag-aakalang siya ang may kagagawan ng paglapastangan sa kapitan. Matapos pahirapan sa paglilitis, sa pilitang pinaako kay La Esmeralda, ang kasalanan hindi niya ginawa. Siya ay nasintisiyahang bitayin sa harap ng palasyo. Si Phoebus ay nakaligtas sa tangkang pagpatay sa kanya. Ilang sandali dumating si Quasimodo galing sa tuktok ng Notre Dame patungo kay La Esmeralda gamit ang tali. Hinila niya paitaas ang dalaga patungo sa katedral at tumatangis na isinigaw ang katagang santuario. Matagal na niyang pinagplanuhan kung paano itakas si La Esmeralda sa naging kalagayan ng dalaga. Batid ni Quasimodo na ang dalaga ay mananatiling ligtas hanggat nasa katedral. Nang mabatid ni Quasimodo na nawawala si La Esmeralda, tinunto niya ang tuktok ng tore at doon hinanap ang dalaga. Sa di kalayuan, napansin niya ang anyo ng dalaga. Si La Esmeralda ay nakaputing bestida at wala ng buhay. Naaninag siya sa kanyang nasaksihan. Labis na galit ang naramdaman niya kay Frollo na noon pa man ay batid niya na may matinding pagnanasa sa dalaga. Nawala sa katinuan si Quasimodo. Nang mamataan niya si Frollo, hinila niya ito at
Sa matinding lungkot na nararamdaman, ay hinulog niya ito mula sa tore. Ang paring kumupkup sa kanya. Inhulog niya sa kamatayan ang taong naghatid ng pagdurusa sa babaeng kanyang minamahal, sila Esmeralda. Habang nakatitik sa walang buhay na katawan ng dalaga, sumigaw si Quasimodo, "Walang ibang babae akong minahal." Mula noon, hindi na muling nakita pa si Quasimodo. Matapos ang ilang taon, nang matagpuan ng isang lalaking naghuhukay ng puntod ng libingan ni La Esmeralda, nasilayan niya ang hindi kapani-paniwalang katotohanan. Nakayakap ang kalansay ng kubo sa katawan ng dalaga.